Risa Ontiveros ay pagsabuatan kay Marcos Jr. Hinihingal ako. Kain pa more. So ito na nga po, no, mainit na mainit at nag-iinit na nag-iinit itong si Risa tuloy. Si Lisa Ontiveros, ay Risa, magkatunog kasi magkamukha pa. Si Risa Ontiveros ay hindi na po mapakali at natataranta na dahil sa isang witness. Sa totoosin, hindi lang isa kundi dalawa o tatlo na po ang mga lumalabas na mga peking witness na ginamit niya laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at kay Vice President Sara Duterte. Hindi, alam mo na, eto maging real talk tayo, real talk. Alam naman natin na kung ano ba talaga yung punot dulo, no, ng ginaan ng mga pangyayaring to at ano nga ba ang dahilan bakit ginagawa ito ni Risa Ontiveros. Ganito kasi yan. Alam naman na natin na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalaking tinik sa lalamunan ni Risa Ontiveros dahil tatakbo siya sa 2028 presidential election. At ayun na nga, para magawa niya yon, dapat pilayin, no? Dapat pilayin po ni Risa Ontiveros at ng Administrasyong Marcos yung isa sa mga pundasyon na talagang naghahatid ng totoong balita. At hindi natatakot at hindi nadadala sa bayad or pera itong SMNI at syempre si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil nga doon, 'di ba, kung mapapansin nyo, unang tinarget po si Pastor Apollo C. Quiboloy ng administrasyon. Kasi nga yung SMNI at si Pastor ay talagang inilalahad niya yung mga tunay na balita at yung mga kabulastugan ng gobyerno. So yun na nga, kaya nga sinabi ko na itong si Risa Ontiveros at si Marcos ay nagsasabuatan. No, kasi kung iisipin mo wala namang maituturing na galit si Risa sa mga Duterte kasi Duterte nga tinulungan pa siya sa pangangampanya niya. Kaya nga siya nanalo bilang senator. Paalala lang po pang ilang takbo niya na yan ng senador pero hindi siya nanalo. Nanalo lang siya nung tinulungan siya ng mga Duterte. At yan po yung totoo at may mga ebidensya po tayo dyan na kung saan ay pinroklama tuloy. Inendorso ng mga Duterte etong si Risa Ontiveros. So Jay, bakit galit si Risa Ontiveros kay Pastor? So ganito yan. Una-una, syempre alam naman na natin na isa ang SMNI. Hindi lang isa, kundi nag-iisa ang SMNI na natatanging mainstream media, no, na kumalaban. Hindi naman totaling kumalaban, kundi naglalahad ng tunay na balita at inilalabas nila ang baho ng gobyerno, mga kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. At higit pa doon, alam naman na natin ngayon na pro NPA na po ang administrasyon, di ba? So kung sinasabihan nila si Vice President Sara Duterte na pro China, ang administrasyon naman ay pro NPA. So yun nga, no, at alam din naman natin na itong si Pastor ay ito yung mga unang-unang napakalapit sa mga Duterte. At isa yan sa mga talagang maituturing mo na legendary na friend ni Pangulong Duterte, no? So yun. So isa rin yun sa dahilan. At ayun nga, isa pa doon, magagamit ni Risa Ontiveros etong mga katulad yan nung tumakbo si Abalos. Diba, nasa record ni Abalos ang ginawa nila sa kay OJC. Nasa record ni Abalos ang ginawa niya kay Alice Goo. So ganun na ganun din ang mangyayari niyan pagdating ng halalan. Etong mga ginawa ni Risa Ontiveros laban kay Pastor ay gagamitin niyang platform yan or hindi pala platform. Gagamitin niyang achievement yan para sa pagtakbo niya. Alam nyo, napaka-importante sa mga kandidato
yung may ano sila, may tawag dito, may exposure araw-araw. Alam nyo ba yung yung pagiging trending ng mga politiko, gusto nila yun. Yung iba nga lang balat sibuyas kaya nagkakaso. Pag alam nilang medyo dihado sila na nag-viral ako, nakilala ako ng tao pero mukhang mampangit ng feedback, yun, doon na sila magkakaso. Pero katulad nito, katulad ng ginagawa ni Risa na sinenate hearing etong si Pastor Kibuloy, doon ay nadurog lalo siya. Imbis na gusto niya sanang mangyari, maging parang tinatawag na sumama. Bakit tabingi yung camera ko? Sumama yung loob or sumama ang tingin ng taong bayan kay Pastor, kaso kabaliktaran ng nangyari. Nang dahil sa ginawa ni Risa Hontiveros, lahat po ng mga sabi-sabi, ng mga peking kwento labang kay Pastor Kibuloy ay talagang nalaman ng buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas, ng buong mundo na kung gaano kabuti itong taong to. Kaya itong si Risa ay talagang naging desperada na at kumuha ng mga peking witness na inoperan. Inoperan ng pera para kalabanin mismo si Pastor. Kasi nga alam nyo, kung matatandaan nyo kung sino yung laging nanonood dyan sa akin, na may sinabi ako na isa sa panaginip ko na merong dalawang mag-asawa na gustong angkinin ang KOJC compound. Gustong angkinin ang Glory Mountain. Gusto nilang angkinin ang Prayer Mountain. Na yan po yung mga pagmamay-ari ng KOJC, no? Ng KOJC. Yan po yung pagmamay-ari na gusto nilang makuha. Yan talaga yung target talaga din nila. At syempre, kapag nagkataon yon na makuha nila ari-arian ng KOJC, dyan na sila magsisimula. Baka nga gawin nilang rekrutan yan. Rekrutan ng mga NPA, Diyan sila magtatalaga kasi ngayon vlogger na nga yung iba. Diyan sila mag-training, ganon. Pero yun ay panaginip lamang ho, ha? Pero ngayon talagang unti-unti na hong lumalabas na parang nagiging totoo na. Katulad na lang ito dati. May mga sinasabi tayo na ay baka peki lang yan kasi ayaw magpakita ng mukha. Naka-face mask, naka-shades. So paano natin matutukoy na legit nga yung sinasabi nila? Kung makikita nyo naman tawag dito, hindi nga natin makita yung mukha. At hindi naman din tayo nagkamali. Diba? Ika nga nila, walang sikreto ang hindi nabubunyag. At ito na nga, lumabas na nga po si alias Rene na nagsasabing binayaran lamang siya ni Risa Hontiveros, kasama pa dyan, nadawit pa dyan si Diwata Pares over Torre, at sinabi niyang binayaran lang siya ni Senador Risa Hontiveros. So doon pa lang talagang masasabi mo na talagang panapanahon lang talaga. Yun nga lang talaga, ang gusto kasi talagang mangyari nitong mga to, sirain si Pastor, pabagsakin si Pastor, at syempre ang mga Duterte, kaso ang nangyayari kasi bumabaliktad, sila yung nasisira. Totoosin, sira na sila tapos dinadagdagan na lang. At etong si Pastor, ito legit po sa totoo lang, kahit naman sino ang mas dumami pa po ang naniwala. Mas dumami ang talagang alam mo yun, mas marami ang naliwanagan mapatungkol dito sa issue ni Pastor. Sa issue na ibinabato kay Pastor. Marami hong naliwanagan kasi kahit din naman kami mga banateros, ilang beses niya na namin sinabi na dati ay kami rin, isa rin sa bumabatikos kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero noong panahon na yun at noong panahon din na naunawaan namin, nalaman namin ang lahat, talagang doon namin napagtanto na lahat ng mga ibinabato kay Pastor ay pawang katarantaduan at kasinungalingan lamang. At ngayon unti-unti na. Hindi unti-unti na. Talagang lumalabas na ang katotohanan na etong taong to ay hindi talaga. Kasi isipin nyo yung pinagmamalaki ni Risa na maraming siyang witness. Ilang milyon ang membro ng KOJC. Bakit
sasabihin na natin na 6 million ang miyembro ng KOJC, bakit yung 6 million na yun hindi man lang lumabas sa lungga nila at nagsalita sila about kay pastor kung talagang may ganun? May kalukuhan na ginagawa ito si pastor, pero wala, 'di ba? Sino yung mga lumabas? Iilan lang. Iilan lang sila. Yung isa bumaliktad na. Yung iba mga bumabaliktad na kasi nga nakukonsensya sila dahil sa kabaitan na ginawa sa kanila ni pastor, ganyan pa yung ibinalik nila. So katulad lang din yan ni Risa. Kung ano yung kabaitan na ibinigay sa kanila ng mga Duterte, sa kanya ng mga Duterte, ang kademonyuhan po yung ibinalik niya. Tingnan niya, unang-unang niyang tinira si Pangulong Duterte. Samantalang, hindi ko naman sinasabi na porket inendorso ka, porket parang tinulungan ka, hindi mo nasisitahin yung mga pagkakamali nila. Hindi ganun. Ang ano kasi dito, wala namang kasing maling ginagawa yung mga taong yan. Pero, ikaw, para sa'yo, mali sa'yo yun. Dahil nga, galit ka sa kanila. Dahil nung umpisa pa lang, gustong-gusto mo na talaga silang patumbahin. Ang masama nga lang yan, ginamit mo sila para ka manalo bilang senador. Ngayon, tingnan mo naman yung impact ng tao. Kahit anong drama ni Risa Ontiveros ngayon, wala nang maniniwala sa kanya. Wala na, tapos na. Diba? Talagang ang inihiling na lang natin mag-Senate hearing na. Mapatungkol dito sa issue na to. Samantalang, eto nga, may balita tayo na. Eto ha. Ayan panoorin natin po muna bago tayo mapunta doon sa latest na press con ni Risa Anlivirus. Magsasampa ng kaso sa NBI si Senador Riza Ontiveros laban sa mga nasa likod ng video ng bumaliktad na witness sa investigasyon ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Ipinakita niya rin ang mga resibo na si alias Rene Umano ang nag-alok na tumestigo at hindi ito binayaran. Nagpatulong anya ito dahil kinidnap umano ng religious group ng pastor. Nakatutok si Mav Gonzales. Talagang bias na bias Kaya pa, yung pagbalita, bias na bias. Hindi masyadong halata. Oo, hindi namin halata na bias. Hindi, wala. Ay, naku po. Galit na pinabulaanan ni Senador Risa Ontiveros ang pahayag ni Michael Maurilio alias Rene kamakailan. Nagawa ng senadora ang mga akusasyong binitawan ni Rene noon, kabilang ang pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Ba? Michael exposed people who... Wow! Wait lang ang ganda ng drama. Talagang talagang alam mo yun, dalang-dala yung pusot nguso ko. Ulitin natin ang ganda ng drama niya pasok lights, camera, in action. Jesus Christ. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. Tangina, pang Oscar Award. Tangina, ba't kaya kailangan ng with feelings? Saka bakit kailangan mo magbasa? Bobo ka ba mag-memorize? Hindi ako yung nagtatanong lang kasi ako dito, ito niyan, vlog. Nagsasalita naman ako dito na wala akong coding. Alam ko iba yung vlog, iba yung mga ganito. Pero isipin mo lang kung talagang taos bakit mo kailangan, tingnan yung ginagawa niya, tapos yung with feelings. Ano yan, Risa, para masabi lang sa'yo na totoo sinasabi mo, lol. Lol, walang ganun. Okay. Lights, camera, take two ha. Gandaan mo pa yung acting mo. Wait lang, baba ko lang yung mic ko. Gandaan mo pa ng konti acting mo. Kailangan yung talagang maiiyak kami. Okay, pasok. And these are people who were already afraid. Grabe yun. Ang galing. Afraid. Ang lapit mo. Okay, pasok. Now they are in danger. Again. Wow. Yan ang talagang kinagagalit ko. Utay na, paano mo sasabihin na sinungaling si Rene? Ginawa mo nga witness So ibig sabihin, totoo nga
na sinungaling si Rene dahil doon sa pinagsasabi niya about kay Pastor. So ibig sabihin, pinupunto mo dito, Senador Risa Ontiveros, na lahat ng sinabi ng mga witness ay kasinungalingan lamang. Kasi sabi niya yung sinabi daw ni Rene kasinungalingan, ginamit mo siyang witness. So ibig sabihin, hindi nga talaga totoo yung mga pinagsasabi ni Rene, ni alias Rene, kay Pastor Apollo Kibuloy. O, di ba? Liwanag. O, ikaw na mismo nagsabi, hindi naman ako. Ikaw mismo nagsabi na sinungaling yan. Para pawang kasinungalingan. Ginamit mo sa hearing yan, madam eh. Tapos ngayon, i-deny mo na sinungaling porket bumaliktad sa'yo. Pag-witness, kakampi sa'yo, hindi sinungaling. Pero kapag nilaglag ka, sinungaling na, ang galing. Ang galing mong kupal ka. Ay, sorry. Si Madam Risa pala to, baka kasuhan tayo. Hindi lang ito Wow, ang ganda nun ha. Wait lang ha, iulitin natin. Ang ganda ng pagkaka-emosyon. Talagang, alam mo yun, talagang dalang-dalang pati yung kaluluwa ng demonyo eh. May kaluluwa ba demonyo? Wala atang kaluluwa yung demonyo eh. No? Dalang-dala ha, tignan nyo yung hinga. Yung hinga ng malalim. Tangina galing sa galing sa tumbong. Okay, pasok. Galit ko. Yan na. Hindi lang ito paninira. Wow! Pasok na pasok! Lupit ng hinga, no? Oo. Pang World War C. Tag dito, alam mo yung pang Oscar Award. Tatalunin nito sino ba yun? Nanalo ng 3 beses na Oscar Award. Si Jimmy Carrey ba yan? Jimmy? Yung komedyante na gumanap ng Damas, tsaka The Good Boy, si Jim Carrey ba yun? Jim Carrey. Grabe talagang emotion yan ang gusto namin, no? Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Aba? Sabi ni Maurilio sa videong ipinost online ng isang pagtanggol valiente noong June 25, tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Kibuloy at ang mga Duterte. Kanina naglabas si Ontiveros ng mga screenshot ng email at text bilang resibo na si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula noong December 2023 at nag-volunteer na tumistigo laban kay Kibuloy. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina. Andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Sa mga unang Ngayon, ito yan balik natin dun. Maganda yung acting niya dun eh. Iusin natin yung mukha. Maganda, nakangusok. Ganito yan. Ano ba yung sasabihin ko? Hindi, ito. Sige, sabihin na natin. No? Sabihin na natin, ganun. Sige na. Gusto mo yan. Kwento mo yung hayop ka eh. Okay. So, ganun nga, lumapit sa'yo si Rene. Alias Rene, hindi ka man lang nakapag-isip, Senator Risa Ontiveros, na iimbestigahan ko muna to? Aalamin ko muna to kung totoo ba ang sinasabi nito? Kasi baka ako ang mapahamak. Baka itong tao na to nagsisinungaling dahil galit lang siya kay Pastor Kibuloy. Baka binayaran lang siya para siraan ng mga Duterte at si Kibuloy, si Pastor. Hindi mo ba naisip yung ganon? O baka hindi mo talaga iniisip yun dahil may intention ka talagang wasakin ng mga Duterte. May intention ka talaga na siraan si Pastor Kibuloy. Kaya nung nalaman mo na may tao, no? Na may taong parang gustong tumistigo sa mga Duterte, laban sa Duterte at kay Pastor, kinagat mo naman agad. Kasi nga galit ka sa kanila. Hindi mo man lang ginawang imbestigahan yung tao na yun kung nagsasalita nyo ng totoo o hindi.
Ngayon, sino ba dapat sisihin dito? Malamang ikaw, tanga ka pala eh. Biruin mo, senador ka, kinuha mong witness si Rene na hindi mo pala alam kung nagsasalita ng totoo o hindi. Ganun lang ho yung kasimple. Napakasimple lang ho noon nung ganung bagay. O hindi kaya totoo nga ang sinasabi ni Rene na tinatakot mo lang siya at binayaran mo siya at ikaw nga mismo ang nag-recruit sa kanya para maging witness kay Pastor Kibuloy at siraan ng mga Duterte. Ako'y nagtatanong lamang ho ha. Huwag niyo po sanang masamain. Pero ganda ang cute mo dito ha. Hindi, kasi isipin niyo Megi, senador ka. Kukuha ka ng witness na hindi mo kilala. Kukuha ka ng witness na hindi mo alam kung nagsasalita ba ng totoo o hindi. Nung bumaliktad na, sasabihin mo sinungaling. Pero nung nagwi-witness yung tao laban kay Pastor at sa mga Duterte, hindi mo siya sinasabihan ng sinungaling. Hindi mo nga inimbestigahan kung totoo yung sinasabi niya yung mga tao na yun, puro kwento lang ang sinabi laban kay Pastor, walang ebidensya. Kaya nga hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon hindi po wala pong naisasampang kaso kay Pastor. Ang masama nga lang niyan, ikinulong nila yung tao. Ikinulong nila yung tao na wala namang hatol pa ang Korte Suprema na talagang nagkasala si Pastor. Sa madaling salita, hindi siya katulad ni Franz Castro na convicted, ganun. Tangina nung bumaliktad ngayon sinungaling na. Pero nung kakampi kayo, hindi sinungaling. Ulul. Gilan niyo kami. Pusang loob. No one paid him. No one coerced him. Sa mga unang mensahe noon bago bumaliktad, paulit-ulit umanong sinabi ni Maurilio na may banta sa buhay niya. Kaya inilagay siya. May banta sa buhay niya bakit buhay pa siya? Ito yung mga ganitong technique, lumang tugtugin na yan. Natatandaan niyo yung witness na pinapahanting daw siya, papatayin daw siya ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Nakalimutan ko lang anong pangalan nun Ang sagot ni Pangulong Duterte, kung pinapapatay kita, ba't buhay ka pa? 'Di ba? Ganun lang. At eto kung makapangyarihan si Pastor Apollo C. Kibuloy, kung labas po dito yung relihiyon, kung siya ay makapangyarihan na kaya niyang magbayad, kaya niyang magkontrol ng tao dahil sa pera, yung sarili niya nga hindi niya mailabas sa kulungan. Isipin niyo maigi yun halos ilang buwan na si Pastor sa kulungan. Nag-aantay ng resulta na sa ibinibintang sa kanya na hindi niya namang ginawa. Ngayon sasabihin niyo, kinokontrol ni Pastor si Rene. Paano kukontrolin? Nakakulong yung tao. Tanga ka ba? Ikaw nagpakulong kay Pastor, di mo alam. Siyo nga. Hindi, di ba napakalaking katangahan no? Unang-una, senador ka. Di hamak na mas makapangyarihan ka kay Pastor sa panahon ngayon. Unang-una, si Pastor nakakulong. Yung mga bangko naka-freeze. Ikaw, senador ka. Anytime pwede kang magpalakad kung ano yung gusto mo. Diba? Ganun lang kasimple. Tapos sasabihin mo, kinokontrol ni Pastor Apollo si Kibuloy si Rene, binayaran si Rene. Kung binayaran si Rene ni Pastor, di sana hindi na yan naging witness niya. Dado. Ganun lang kasimple yun. Kung binayaran ni Pastor, iyang si Rene ngayon, dapat noon niya pa ginawa. Bakit hinayaan niya pang makulong siya? Boplax. Hello? Sino to? Si Risa. Puta na, tumawag si Risa. Joke lang. No? Ganun lang simple kasi isipin nyo
kung talagang totoo yung, halimbawa, didepende tayo sa sinabi ni Risa na, ay, binayaran ni Pastor yan, kaya nilalaglag ako niyan. Putang na, kung binayaran niya ni Pastor, ba't hindi niya pa noon ginawa? Diba? Bakit niya pa hinayaan na pong makapunta sa Senate hearing at hayaan na makulong siya ngayon? Doon lang common sense na lang Kaya walang naniniwala sa'yo, Risa Ontiveros, dahil nga napakalayo ng kwento mo. Yung kwento mo, ang kwento nasa nasa Maynila, anak ng teting, nasa Africa ka na. Ang itim pa. sorry. sorry, di ba? Hindi totoo naman Nasa Maynila yung kwento, ang usapan, tapos napunta ka ng Africa. Kung na ginamit mo yun, ginamit mong witness. Tapos ngayon sinungaling na. Ay naku po. Tapos eto may mga conversation daw. Yan nga yung sinasabi ni Rene na pinapa-Gmail siya nga ni... Sabi nga ni Rene, i-email mo nga doon yung gusto mo sabihin. At kapag may mga nadagdag ka pang ebidensya at kwento laban sa mga Duterte, additional 12,000. Additional 1 million. Diba? Yun yung sinasabi ni Rene. Eto sinasabi mo, divert na naman. Dinadivert mo na naman, nililito mo na naman yung utak ng mga tao. Nakesyo may ebidensya akong hawak dito na nag-chat sa akin. Kaya nga sinabi na nga ni Rene yun na pinapa-Gmail siya dyan ng kung ano yung mga nalalaman niya. At kapag mayroong pang nadagdag, additional 12,000. Witness protection, katulong ang religious sector at civil society groups. At noong June 22 at 23, ilang araw bago kumalat online ng video, nag-message pa aniya si Maurilio sa opisina ni Ontiveros. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako..." Kinidnap? Kinidnap tapos nakapag-witness sa inyo? Ay, baho, bumakpay. Risa, bagay nga kayong maging tandem ni Marcos Jr. Sa 2028, mag-tandem kayo ni Romualdez, ha? Kung si Marcos Jr., ganito ginawa ni Marcos, pinadala ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte sa ICC, ibinigay. Tapos, malapit na yung zona, pinadala niya na sulat si Pangulong Duterte para dumalo sa kanyang zona. Diba? Baliw, diba? Baliw. Ikaw naman, sinasabi mo dyan na kinidnap si Rene. Tapos naging witness mo? Ano yun? Tapos, naniwala ka dun sa sinabi ni Rene. Tapos ngayon na nagsasalita siya about sa'yo, hindi mo siya papaniwalaan. Sinungaling na agad, katarantaduan. O kinulong sa Glory Mountain. Ayon kay Ontiveros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng bagong video. Pero ang turing niya rito, witness tampering, fake news. Putang na, fake news pala si Rene pero ginawa mong witness, tanga. Bopla ka. Psychological warfare. Hindi rin aniya nito napahina, kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star. O yan 14 lumabas sa bibig niya. Tapos yung member ng kay OJC 6 million. Kung hindi ako nagkakamali, baka 7 million kasama pa yung 7 million to 8 million kasama yung mga iba pang lahi, no? Yun yung mga taga-suporta ni Pastor. Tapos eto 14, pinaniwalaan mo. Pero yung 6 million na tao na naniniwala kay Pastor, hindi mo pinapaniwalaan. Doon pa lang panalo na . Ito pa pinakamalala.
nag-stay ng halos dalawa or isang buwan ang mga pulis doon. Ni isang member, wala man lang lumapit na tulungan niyo ako. Sinasaktan ako dito. Tulungan niyo ako, kinikidnap ako dito. Tulungan niyo ako, may ginawang kahalayan sa akin. Tulungan niyo ako kasi sinuntok ako ni pastor dito, ganun. May lumapit ba sa inyo? Ni isang wala. Andun din kami noon mga oras na yon. Ako araw-araw iniikot ko ang buong KOJC compound. Iniikot ko yan, binablog ko yan, nilalive ko yan, kung ano yung nakikita ko doon, pero ni isang miyembro walang nagsalita sa akin na tulungan mo ko. Ni isang membro walang lumapit sa mga polis na tulungan nyo ko. Biruin nyo 6 million, ang dami nun. Tapos papaniwalaan mo 14 lang. Tapos ngayon na bumaliktad yung isa doon sa witness mo, sinungaling na. Sarap matulog. Ay, naku. Witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Alam nyo, kahit na kung anong dami nga niyan, ulit-ulit ko nga sinasabi na meron ka nga, sige, 13. Ikaw na. Kwento mo yan Meron kang 13 na hawak na witness na magpapatunay pa, sabi mo. Paano naman yung boses ng 6 million na membro ng KOJC? Bakit ayaw nyo silang pakinggan? Diba? So dyan pa lang lumalabas na one-sided kayo. Kasi nga gusto nyong pabagsakin yung tao. Kasi maganda sana ganito nangyari. Kinausap ng Senate or kinausap ng kampo ni Risa Ontiveros. Halimbawa, lahat ng mga senador, sabihin na natin lahat, kinausap nila yung 6 million na, yung 7 million na mga tiga kay OJC. About kay Pastor. Sinabi nila yung mga hinanaing nung 13 na yon. Biruin mo, ito pa nakakaano dito. Yung 6 million, napakadami nila. Lahat ba yon kayang takutin ni Pastor? Ulul ka ba? Pag nagsama-sama lahat yun, kaya nilang durugin nila yung kingdom, yung kingdom doon, kaya nilang pabagsakin yun pag nagsama-sama yung 6 na milyon, yung 7 milyon na yun. Tapos yung 13 na sinasabi, inalay kami, inabuso. Hindi kami pinapakain sa tamang oras. Kinakastigo kami. Ang napapaniwalaan mo, porkit sinabi lang. Kasi nga, alam niyo naman, alam naman na natin kung ano yung totoo dito, no? Alam naman na natin na etong si Risa isa to sa mga tinatawag na alipores ng mga anti-Duterte. No? So eto kasi kaya lang naman din nila to ginagawa. Hindi dahil totoo ang bintang kay Pastor at sa mga Duterte. Ginagawa nila to kasi nga may kanya-kanya silang interes. May kanya-kanya silang pangarap at ayun nga yung political career nila na maging presidente, na maging mataas na katungkulan sa gobyerno. Yun yung gusto nila. Ayun yung kaya nila yung ginagawa ngayon. Kasi una-una pa lang, first time sa tanang buhay ko na meron ako nakita na 5 years nang sarado yung kaso, binasura na ng korte, inungkat pa, tapos binuhay. Ang masama nito, si Risa na ba talaga ang super duper senator? Na sa tinagal-tagal na ginahasa yung babae na yun, sa kanya lang nagsumbong. Eh, ang dami-dami, si Risa lang mapagkakatiwalaan na senador, ganun ba? Kalokohan yun. Kalokohan yun. Napakalaking kalokohan nun. Napakalaking kalokohan nun kung si Risa Ontiveros lang ang mapagkakatiwalaan sa lahat ng senador.
Alam nyo, yung mga ganyang taktika nyo, alam nyo, ano talaga na yun lumang tugtugin na. Kaya hindi maniwala-niwala yung tao sa inyo. Kaya hindi nyo nakukuha yung puso ng sambayan ng Pilipino dahil nga obvious na obvious na talagang kayo ay gumagawa lamang ng kwento para pabagsakin yung tao na yun. Sasabihin mo, ano kontrol ni Pastor? Asan ba si Pastor ngayon? Di ba pinakulong mo? Punyita ka. Ay, di ba pinakulong mo? Tapos ngayon, kukontrolin ni Pastor si Rene. Paano yun? Paano nangyari? Tapos, sa inyo pa galing. Diba? Hawak nyo siya noon. O bakit tumiwalag? Diba sabi mo, kinidnap, tinatangkang patayin. So akong tanga, ikaw pala, hindi naman siguro ako tanga na alam ko nang may tangka sa buhay ko. Alam ko nang mamamatay ako. Bakit pa ako aalis sa poder mo? Yun na ang basic. Sinabi mo, 'di ba, na pinagtatangkaan ni Pastor yung buhay ni Rene. Bakit pa umalis si Rene sa'yo kung safe siya dyan sa'yo? Bakit mas pinili niyang ilaglag ka? Bakit? Pera? Hindi. Kahit gaano ka kadaming pera, pag inabot ka ng malas, paktay ka. Totoo yan. Kaya ginawa yan ni Rene dahil nga totoo ang sinasabi niya na kinontrol mo siya. Hindi kasi ito, pinakamahirap na kalabanin sa puso't isip po natin. Sa lahat ng bagay, ang hirap pong kalabanin ng konsensya. Lalo't ginawan ka ng mabuti nung tao na yon, tapos wala namang ginawang masama sa'yo, tinarantado mo siya. Katulad lang yan, yung ginawa ni Rene, na naging mabuti sa kanya ng ilang taon, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sabihin na natin kasama na yung mga Duterte. Pero anong ginawa niya? Diba? Sinuklian niya ng katarantaduan, sinuklian niya ng kasiraan. Sa totoo, hindi naman talaga nasira si Pastor doon sa mga issue na yan Pero ganun ang sinukli ni Rene. So, eto na yung pagkakataon ni Rene na talagang talagang dinudurog siya. Alam mo, yung ganyan, yung konsensya, ang hirap niyan. Yan ang pinakamahirap na sitwasyon na nararanasan ng tao. Yung konsensya. Pag inabot ka talaga ng konsensya mo, na alam mong mabuti yung tao na yun, darating yung panahon na talagang marirealize mo at talagang ikaw na mismo magpupush sa sarili mo na kailangan mo nang sabihin yung katotohanan dahil hindi mo na kaya. Kaya nga may kasabihan tayo Minsan lang, nag-iisa lang tong buhay natin, gumawa na tayo. Gumawa na tayo ng magandang history dito sa mundo hanggat nabubuhay tayo. Diba? Kasi minsan lang to, kay bukas sa makalawa, malay mo, si Marcos, madedo na. Ako, diba, makaapak ako ng tamtax, matetano, magurgur ako. O si Marcos, ma-over, hindi gumising. O halimbawa, si Risa Ontiveros, pag kakain ng saging, bumara sa lalamunan, di nakahinga. Ganun nga, sabi ko nga sa inyo, isa lang ang buhay ng tao. At gumawa ka na dapat sa totoo nga lang, napakaswerte mo na dahil binibigyan ka ng buhay na ganyan. Gigising ka na, humihinga ka pa din. Kaya doon na lang bilang sukli, gumawa ka ng maayos dito sa mundo hanggat buhay ka pa. Kasi kapag namatay ka, isa ka na lang malaking kwento. Kaya ano yung kukwento sa'yo? Si Risa, tanim witness. Diba, saklap? Sa totoosin, mas kung pagtungkol na halimbawa, history lamang di hamak na ang gaganda ng history na ginawa sa'yo ni Pastor. Si Pastor, nakatulong yan noon pa man. Hindi ka pa namin kilalang hayop ka. Hayop ka. Diba? Marami nang natulungan. Ang Duterte, ganun din. So yung tatatak yung halimbawa, Duterte,
Nagtutulong-tulong na sila ngayon para lang siraan ng mga Duterte. Pero anong nangyaring kapalit? Mas minamahal ng taong bayan ng mga Duterte kasi nga gumawa sila ng gumawa sila ng history na talagang alam at naramdaman ng taong bayan kung gaano kaganda yun. Yun eh. Kaya ikaw, Risa, tigil-tigil mo yung mga yung mga emotional damage mo. Yung mga emotional speech mo, ha? Hindi mo kami madadala sa ganyan. Minsan na kami nagpaniwala sa fake news, hindi na namin uulitin yun. Desidido rin si Ontiveros na kasuhan sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga nasa likod ng video, kabilang na si Maurilio. Pinag-aaralan din niya ang pagsasampa ng kasong kriminal. Hinihingan pa na ngayon kakasuhan mo yung witness mo. Bobo talaga. ng komento ang kampo nila Kibuloy at Duterte. Matatandaan namang shinare ni Senador Bato de la Rosa ang nasabing video kung saan binawi ni Maurilio ang kanyang testimonya. Ano naman, walang problema doon. Wala problema mag-share ka. Kung eto na lang baliktarin natin. Bakit yung mga ibang tao sinishare din yung video ni Ontiveros? Bakit okay lang? Ganun lang kasimple, naku po. Pirit ni Ontiveros, Kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. Abo, pag sa'yo totoo, pag sa kanila hindi. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share. Dapat din umalis ka na dyan sa pwesto mo. Kasi tignan mo, obvious na fake pala yung witness mo. So, ang masasabi lang namin dyan, back to you. Anumang fake news. hinihinga namin ng reaksyon dito si De La Rosa. Para sa GMA Yan may... Ay, mga auto-utong media. Plastic din itong mga to, nakikinig sila kay Ontiveros Pero sa loob-loob niyan, ulul, hindi mo kami maloloko, manang. ay, nako talaga, meron pa ba ako? Meron pa ba akong video? Wala na to. So, yun. Ayun nga, kagaya ng sinabi ko, sa halip na masira si Pastor Kibuloy, sa halip na masira si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Duterte, mas lalong minahal ng taong bayan itong mga to. At kami, ang buhay na saksi dyan dahil nung panahon ng kampanya, talagang alam natin, kung hindi lang talaga dinaya, ang naging halalan, sure ball, na itong si Pastor Kibuloy ay isa sa mga senador natin. Kaso ganun talaga buhay, kapag may nangyayaring kabulastugan, talagang kapag ikaw ay alam nilang magiging kalabang kanila, talagang gagawa sila ng paraan para pabagsakin ka. So yung mga manateros, mga biyaya, nung maiko-komento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.